Good morning, Jans, at welcome muli sa ating morning devotion. At tayo ay nasa Book of James pa din. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Father God, sa umaga po na ito ay muli kami ay nagpapasalamat dahil nagkakasama-sama muli kami para pag-aralan ng iyong salita. Ang dalangin ko po, Panginoon, na lahat ng aming napag-usapan ay naging kayamanan ng puso namin at hayaan mo ngayong araw na ito ay madagdagan ang kayamanan na ito at iingatan namin ito. At so, magitan ng banal na Espiritu Santo ay maisasabuhay namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, magandang umaga, mga sisijans, parents, sa mga teachers at lahat po nanonood ng ating morning devotion. So, ngayon pong umaga ay dito pa rin po tayo sa pure and faultless religion. At tingnan po natin ang ating text sa James chapter 1 verse 26-27. If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceive his heart, this person's religion is worthless. Religion that's pure and undefiled before God the Father is this: to visit the orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world. Sabi po sa Tagalog ng ating pinag-uusapan ngayon, kung inaakala ng sino man na siya'y relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: ang dalawin ng mga ulila at ang balo sa kanilang kahirapan, ang panatilihin ang sarili sa hindi nadungisan ng sanlibutan. So, maliwanag po dito sa ating pinag-uusapan yung kahalagahan ng sinasabi natin na tayo ay isang relihiyosong tao. Kahapon na pag-usapan natin na ang kaibahan ng religion at ang kaibahan ng Kristyanismo. So, ang religion ay paraan ng tao para abutin ang Diyos. Samantalang ang Kristyanismo ay paraan ng Diyos para abutin ang makasalanang kalagayan ng tao. So, magkaiba ito. At nagbigay tayo ng mga example ng mga religious activity like worship, praying, Bible sharing, helping other people. Ito yung mga ginagawa natin in a religious sect para ipakita kung ano yung pananampalataya natin. Okay? So, yung form of worship mo, yung form of prayer mo, yung form of sharing mo ng Bible, yung form of helping mo sa ibang tao, ay dahil kung ano ang pananampalataya mo. Kaya kung ano ang pag-uugali mo ngayon, ay dahil sa relihiyon mo o dahil sa Diyos na sinasamba mo. Kaya ang ginagawa natin sa ating kinabibilangan na relihiyon ay dahil kung sino yung Diyos mo. Kaya pag halimbawa, ikaw ay masyadong matulungin, masyadong mabait, diba? Minsan ang tawag sa'yo, ay Kristiyano yan, ang bait-bait niya. So, mataas ang pagtingin sa Kristyanismo kasi nakatingin sila kay Kristo. So, kaya sabi bait niya, Kristiyano yan kasi ang nakikita nila dapat ay si Kristo. Yun yung pattern na ating sinusundan. At nakita natin na sa relihiyon ay maraming do's and don'ts. So may mga pamantayan, may mga limitasyon na dapat gawin na sa palagay ko'y nararapat lamang naman. At subalit sa Kristyanismo, ang ating Diyos Ama ay pinadala ang Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ito ay hakbang ng Ama para maibalik tayo sa Kanya. So, hindi tayo ang may gawa kaya tayo kakalapit sa Diyos, kundi sa simula pa lamang ay inihanda na ng Diyos Ama ang paraan para tayo ay muling makabalik sa Kanya. Ang nasirang relasyon natin sa Diyos ay maibabalik sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naligtas.
hindi dahil sa ating mga gawa upang sino man sa atin ay walang maipagmalaki. So, yan ang kaibahan ng religion sa Kristyanismo. Ulitin natin, ang religion ay paraan ng tao upang maabot ang Diyos. Ang Kristyanismo ay paraan ng Diyos upang abutin ang tao sa makasalanan niyang kalagayan. So, wala tayong effort. Diyos ang umabot sa atin. At kailangan lang natin magkaroon ng pananampalataya sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat. So ngayon, pag-usapan naman natin ang kasunod, how to know pure and faultless religion. Paano natin malalaman ang dalisay at walang dungis na isang relihiyon, sapagkat maliwanag doon sa ating pinag-usapan na kung ano isip man naman natin na tayo relihiyoso, pero hindi natin kayang itali ang ating mga dila at dinadaya natin ang ating puso. So, balingwala ang ating relihiyon na sinasabi na ako'y bahagi nito. So, tingnan natin. Una, ayon sa ating nabasa, sabi doon, if anyone considers himself religious and yet does not keep tight rein on his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. First, he controlled his tongue. Paano? A man who consider himself religious, he keep his religious ritual. Tama ba? Ang tao na kinukonsider niya o nilalagay niya ang sarili niya na isa siyang religyoso, ito yung kanyang ginagawa. Una, iniingatan niya yung mga religious ritual. Example, maintaining a long litany of prayers and kneeling for a long period of time. So, ito yung mga tinatawag na mga ginagawa ng isang relihiyoso na talagang mananalangin, talagang lumuluhod, talagang nagbabasa ng Biblia, diba? So, yan yung mga activity na kung saan kung titingnan natin naman talaga ay tinatawag natin itong ritual kasi ito'y laging ginagawa, So, may pattern na ganito dapat ang paggawa. So, makikita natin na ang tingin ng tao, pag ginagawa niya to, relihiyoso siya. Pag umaattend siya ng prayer meeting, pakiramdam niya, relihiyoso siya. Pakiramdam niya, okay na okay yung ginagawa niya. So, pangalawa, he keep his religious practices. Going to church service, attending prayer vigils, makikita pa natin dyan yung participating in religious festival. So, ito yung tao na kinukonsider niya yung kanyang sarili ay isang relihiyosong tao. Pupunta naman sa Sunday service. Maattend naman siya ng mga prayer meetings. Maattend naman siya ng mga religious festivals. So, nandiyan siya pag Resurrection Sunday. Nandiyan siya pag Christmas, di ba? So, nandiyan siya pag Seven Last Word. Ang dami. Lahat naman, nandoon naman siya, present naman siya. So, kinukonsider niya yung sarili niya na isang relihiyosong tao base sa kanyang ginagawa. Okay? Base sa kanyang ginagawa. Tinitingnan niya na itong ginagawa niya na ito ay tama, na ayon sa pamantayan at tamang nilalakaran ng relihiyon na kanyang kinabibilangan. Subalit, though religious, he does not keep a tight rein of his tongue. Subalit, kahit ginagawa niya itong mga bagay na ito, ino-observe mo lahat ng dapat mong i-observe. Lahat ng festival, lahat ng prayer meeting, lahat ng church service, lahat ng special service. Okay? So, lahat ito ginagawa. Pero, kung hindi mo naman kayang itali ang iyong mga dila, ito ang sinasabi. His tongue is deadly. Ngayon, ang dila mo ay napaka mapanganib. Bakit? He swears beyond heaven. He curses beyond human language. He lies to anybody. Diba? So, he slanders his enemy and he backbites his friends. So,
kung kino-consider na natin na tayo religious person, pero hindi natin kayang pigilan ang ating mga dila, ang ating mga dila ay napakamapanganib na minsan ginagamit natin sa pagsumpa na lampas langit pa ang ating pagsumpa, na maging ang ating pagsumpa sa kapwa ay hindi na maintindihan ng kapwa natin sa dami mo sinasabi na pagbumura, diba? So, ginagamit mo ang dila mo sa pagsisinungaling sa kahit kanino, nilalapastangan mo ang kapwa mo sa pagsasabi ng hindi maganda. Minsan, pag nakatalikod, ang dami mo ding nasasabi. So, papaano ngayon yung pinag-uusapan natin na pure and faultless religion? Ginagawa mo naman lahat ng maganda. Na-attend ka naman ng prayer meeting, nagpe-pray ka ng mahaba, nakaluhod ka pa, naiyak ka pa, na-attend ka na naman ng Sunday service. Pero, yung dila mo ay masyadong mapanganib dahil punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng pandaraya, punong-puno ng pananakit sa kapwa. Pag nakatalikod, madaming nasasabi, ang daming sinusumpa, ang daming nasasabi ng dila. Papaano ngayon yung pure and faultless religion na sinasabi? Nagiging walang halaga ang relihiyon ng isang tao dahil sa kanyang dila. Kahit gaano kaganda ang ginagawa, subalit hindi na itali ang dila, nagiging baliwala. So, nawawalang halaga at nakikita na ang kanyang reliyon ay hindi pure and faultless. His tongue deceives him. So, dinadaya siya ng kanyang dila. So, tingnan natin ulit yung verse 26. If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceive his heart, this person's religion is worthless. So, nandun pa tayo sa verse 26 na ito. So, nakita natin na yung dila na hindi kayang maitali. So, tingnan natin sa Tagalog. Kung inaakala ng sino man siya religious, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. So, ito yun. Yung number 1 natin na kinonsider niya yung sarili niya na religious, pero hindi niya kayang pigilan ang kanyang dila, ay nababaliwala yung kanyang religion. Okay? His religion is worthless. Kaya, balik tayo dito sa ating yan. His tongue deceive him. His praise to God is superficial. Okay? Ang kanyang papuri sa Diyos ay walang basihan. Sapagkat anong magiging basihan ng papuri mo sa Diyos kung yung dila mo ay ginagamit mo sa kasamaan? Diba? So, yung dila mo, ginagamit mo sa pagsumpa sa kapwa mo, sa paninira sa kapwa mo, siyang dila mo rin ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon. So, ang papuri sa Panginoon ay parang walang halaga din. His admiration for others is hypocrisy. Yung pagkilala niya sa kanyang kapwa, yung pagpapahalaga niya sa kanyang kapwa, hindi rin totoo. Dahil hindi niya kayang kontrolin ang kanyang dila. So, kung ino-consider natin ang ating sarili na religious dahil sa lahat ng ginagawa natin, sa dami ng ating ginagawa, subalit hindi natin kayang pigilan ang ating mga dila, ang dila natin masyadong mapanganib, at ang dila natin ay dinadaya tayo sapagkat hindi natin to ginagamit ng tama, nagiging baliwala yung ating religion, di ba? His religious is worthless. His religion is not worth listening. So pag ganun, nasisira yung tinatawag na testimony natin. Nasisira yung ating testimony. Yung ating religion ay parang not worth listening. Parang hindi na masarap pakinggan. Hindi na magandang pakinggan. Kasi
nasisira dahil sa dila na hindi maitali. Pangalawa, his religion is not worth following. So, hindi karapat-dapat na sundan pa dahil sa hindi mapigil na dila. Pangatlo, his religion is not worth attending. So, hindi karapat-dapat na puntahan pa. So, ibig sabihin pala, sa pag-uusap natin tungkol sa religion versus Christianity, yung attempt natin sa pag-abot sa Diyos at yung paraan ng Diyos sa pag-abot sa tao, pinapakita dito sa ating pinag-uusapan na ang lahat ng ginagawa natin ay dahil meron tayong kinabibilangan na relihiyon. Within sa religion na kinabibilangan natin ay merong mga gampanin na dapat ginagampanan. Pero sa mga gampanin na ito na dapat natin ginagampanan, isa lamang ang makasisira sa lahat ng ginagawa natin na ito, at yun yung dila na hindi mapigilan. Okay? Yung dila na hindi mapigilan. Sapagkat ang dila natin ay masyadong matalim, masyadong mapanganib, at masyadong minsan mismong tayo sa sarili natin dinadaya natin ang sarili natin dahil sa mga sinasabi natin. So, dahil dyan, nawawalang halaga yung kinabibilangan natin na religion. Okay? Dahil dyan, kung mas lalaliman pa natin, hindi naman yung kinabibilangan mo na relihiyon ang nasisira, kundi yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Sa mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoon, once na hindi mo pinigilan ang dila mo, ang nasisira ay ang testimony ng pangalan ng Panginoong Hesus. Kung kinukonsider mong Kristiyano ka, tumanggap ka sa Panginoong Hesus, pero hindi mo mapigilan ang iyong dila, ang sinisira mo ay testimony ng Panginoong Hesus na nasa sayo. Okay? Nasa sayo. Kaya dito, gawin natin na tama yung ginagawa natin. Kasi sa relihiyon na kinabibilangan ay ito yung mga pamantayan. Pero tandaan natin na sa kabila ng mga ginagawa natin na ito, hindi ito sapat para ikaw ay makarating sa presensya ng Diyos, kundi tanging ang gawa lamang ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus ang makapagliligtas sa atin. Okay? Baka iniisip nyo, ay dapat pala ganito, gawin. Hindi. Dapat ganito, dapat hindi. So, bahagi ng religion. So, dito pinapakita lamang natin na yung gawain sa loob ng isang kinabibilangan mo na relihiyon ay nagiging walang halaga dahil sa dila na hindi mapigilan. Subalit, ang katotohanan na kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang na. Kaya nga tayo mga Kristiyano, dahil tayo bagong nilalang na. Tayo day by day binabago ng ating Panginoon. At ang ating kinabibilangang church ay hindi nagiging worthless dahil may pagtatali ng dila, napipigil ang dila. So tayo po'y manalangin. Father God, sa umaga po na ito, kami po ay nagpapasalamat dahil may mahalaga ka na namang naituro sa amin ngayon. Na lahat ng aming ginagawa sa aming mga kinabibilangan na churches, Panginoon, ay magiging baliwala dahil sa hindi namin kayang pigilan ang aming mga dila. Ang dalain ko po, Panginoon, sa umaga na ito na turuan mo kami na mapigilan ang aming mga dila sa pagkawala dito at sa pagbato nito, Panginoon, ng mga salita. Hayaan mo po, Panginoon, na ang tanging lumabas at masambit ng aming mga dila ay ang papuri lamang sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Pagpalain po tayo ng Panginoon.